Magandang araw po mga kababayan, mga kadugong Pinoy at balita po tayo dito sa News 5 Everywhere. No? Kine-question po ni Senador Jingo Estrada ang CIDG Chief Tory kaugnay sa pag-aristo kay former President Rodrigo Duterte. So panoorin natin mga kababayan. Let's go. May I ask Gerald Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, Gerald Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. No, I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Yes, Who was addressing sinong sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Medialdea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after All that, right. sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him into the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. sisingit lang ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko rito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Eh di the more, sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Ma'am, it is, I placed ES Medialdea under arrest for obstruction of justice. Eh, sabi And, nga ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious O, of tama loading nga. the president to Oo the naman, plane. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be intimidation, or any other means. Ang Ma'am, liwanag nasa kapulisan yan eh. Just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to
place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You are talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the president, former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niyo na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that Okay. he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was Ano? made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours Gerald after Torre, ganito, the ha? first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to the immediate family, the president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, Exactly. first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kawalang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman siya, General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, pag sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope not.
Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government organization ng CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. On 2 counts, immediate family na, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things you're mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi, ano ho yan, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Kanina pa natin kung pwede ho. pinag-uusapan yung aresto. Pero ano ho I think that we're just passing, parang lumalampas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy pa. Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Sana makapagbigay lang ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, pero nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso mo, nung nakiusap si dating Pangulong Duterte na papasukin yung kanyang anak na abogada, tanggalin mo na hindi siya, na vice presidente siya. Abogada at anak niya, member na immediate family, sana man lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niyo siya isinakay sa plano. Yun lang naman yung sa akin. Masakit. Bilang ako isang... So, ayun nga, no, mga kababayan, mga kadugong Pinoy, no, at yun nga, kine-question talaga ni Senador Jinggoy Estrada. Kine-question ang pag-aresto ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kung yun ba ay tama. So, para sa inyo mga kababayan, mga kadugong Pinoy, tama ba ang ginawa ni CIDG Chief Torre kaugnay sa pag-aresto ng ating former President Rodrigo Duterte? Please comment down below mga idol para ating pag-usapan, at sana huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe dito sa News 5 Everywhere. No? Ayan po ating balita ngayon, at ingat po kayo lagi at God bless po at mabuhay po ang bansang Pilipinas. God bless po.